Huwag mo ako anuhin! Bakit ako pes? Labas mo! Sana naman, Mayor Boyko, pakinggan mo kami ngayon dahil nakakasama ng loob ang ginagawa sa amin ng Action Line. Mayor Boyko, anong sinabi nyo sa tribo? Hindi nyo to jurisdiction dahil tagig ito. Pero ano ang nagdidemolish? Pasig! Ayan, pinusasan na ako. Ano yung isa? Maluwag yung isa. Matapos ang 2 araw ng tensyon sa boundary ng Nagpayong Barangay Pinagbuhatan Pasig at Taguig, muling nakatanggap ng ulat ang Action Line Sabado ng umaga na may panibagong pagtatayo ng mga kubo-kubo sa lugar. Agad na nagtungo ang Action Line at kinausap umano ang mga individual mula umano sa tribong Remontado Dumagat na nagpahayag ng sama ng loob sa gobyerno dahil sa umano'y patuloy na panggigipit sa kanila. Remontado Dumagat po, nakakasama po ng loob sa Pasig. Si Mayor Boyko nagsabi hindi niya to jurisdiction. Pero ngayon, anong ginawa sa amin? Kaya ako nakikipaglaban ng ganito na sa tamang batas. Dahil ganyan din ako sa mga anak ko noon. Dinedemolish kami na wala kami kalaban-laban. Dahil ang tribo, hindi nyo kinikilala. Nakakasama kayo ng loob ng mga nakaupo sa gobyerno. Action Line, magkita-kita tayo sa ombudsman. May RTC tayo ng Taguig. Tandaan nyo ang pagmumukha na to. Ayan, hindi ako nakamas para sikat ang tribo. Huwag niyong iinit. Dahil nakakasama kayo ng loob. Imbes na nasa batas kayo ng April 8371 para tumulong sa tribo. Asaan kayo? Ha? Asaan kayo? Lagay nyo siyan sa newsfeed nyo. Napasig. Ha? Nasa batas, jurisdiction nyo. Section 1, April 8371. Ano kayo? Pamayapa. Samantala, yung mga illegal, pinapanigan nyo. Ha? Nasa tama, nandito ang totoo. Ayaw nyo basahin. Bulag pipat bingi kayo. Wala kayong puso sa tribo. Kahit kailan discrimination na ginagawa nyo sa tribo. Ayaw nyo kilalanin ang totoong batas. Ayaw nyo basahin. Samantala yung mga scammer, pinapanigan nyo. Gusto nyo ako ipusas nyo ako. Paulit-ulit na ayaw kilalanin ang libro ng tribo at ang batas. Nakakasama ng loob na nais po namin iparating sa Pasig na mula po kay Baysara, kay Presidente, sa taas ang inakyat namin, by Senate, nagmula po kami sa LRA, DENR, lahat po ng legal na dokumento namin is nakapaloob po sa libro ng batas ng April 8371 by the tribe, the higher law ng batas ng tribo. At ayaw po kilalanin ng Action Line. Pinapakita ko po ang papel na galing ng 888 para po sa kanila. Sa panawagan po namin dahil ang amin pinuno, ang amin ng tribe, Arlene Ferrer Reyes, nakakasama ng loob dahil ayaw na nilang antayin. Kami na mga tribo ng Remontado Dumagat na andito sa area, gumagawa para silungan ni nanay dahil hindi lang isang beses, pang-5 beses na to na ginawa kay nanay. During that time, ang nakakasama ng loob, didemolish kami tuwing Sabado, walang office. Paano po kami makarating sa inyo? Yan po ang kinasasama ng loob ko. Mayor Vico Soto, ano po ang sinasabi nyo? Hindi po ninyo jurisdiction ito dahil pagmamay-ari po ito ng Taguig. Pero ngayon, Action Line, ayaw kilalanin ang batas ng tribo. Asaan po ang panig nyo sa tribo? Na tagapamuno po kayo ng batas. Nasa legal po kayo, nasa gitna po kayo. Bakit ayaw po kaming kilalanin? Simulang namulat ako, demolisyon, hanggang ngayon ba na alam namin ng batas?
Demolisyon pa rin. Ayaw kami pakinggan ng gobyerno. Ano po yung silbi ng binigay ni Sara sa amin na dokumento? Galing po kami ng Office of the Vice President, Presidente, DENR 888. Wala pa rin po silbi sa kanila. Meron na po kaming RTC ng Taguig. Bakit ayaw po nilang antayin? Ilang beses kami pumunta at nag-submit para sa Taguig RTC. Ba't ayaw nilang antayin? May ombudsman po kami, may ARTA. Sana naman po pakinggan. Pasig. Kasi pag-aari po ito ng Taguig. Ang legal ba ayaw kilalanin? Pero ang illegal walang demolisyon? Ang legal na may papel, may demolisyon? Asaan po ang batas? Wala pong bang batas para sa tribo? Ayaw kami kilalanin bilang isang tribo? Napaka-unfair po, napakasakit. Sa isang tribo. Sa isang tribo, discrimination po. Yes. May mga bata nakakakita, ayaw namin ipakita, masama ang loob. Hindi po makatao ang ginagawa. Pati mga hayop, dala. Panawagan po namin kay Mayor Vico. Sana po ipatawag niya ang action line sa Lunes sa paghaharap namin. Dapat ipatawag po nila kasi action line it als ang patawag po namin. Dahil hindi po namin sila ma-identify, walang ID, nagmamas, naka-helmet, hindi kita ang muka. Pero kami bilang isang tribo, ito ang mukha namin. Nais namin ilantad ang hinanaing namin para sa gobyerno. Asaan ang pangako? Walang tribo nakapagtapos ng mataas na edukasyon dahil hanggang teacher lang kami. Pero ang batas, pinag-aaralan namin sa pag-aari ng tribo sa lupa. Ayon sa action line, binigyan ng pagkakataon ng grupo na voluntaryong alisin ang kanilang mga gamit sa lugar, ngunit hindi umano sila kumilos. Dahil dito, ang mga otoridad na mismo ang naghakot ng kanilang kagamitan. Ang pinag-aagawang lupa ay nasa jurisdiksyon ng Taguig, ngunit nabili na ito ng Pasig LGU. Okay, naka-receive kami ng information na merong mga nagtatayo rito na kubulo o maliliit na kubo na hindi dapat natatayuan kasi ito ay nabili ng Pasig. Although ito ay Taguig, pero meron na tong title na nabili ng Pasig City. So illegal ang mga tinatayo nilang structures dito na aming inalis dahil bawal po sila rito. Nag-umpisa kami rito mga 11:30 at kasalukuyan medyo patapos na kami. Hinihintay lang namin ibang truck namin para maisampat ng ibang gamit nila rito na ayaw naman nilang likpitin. Na kanina pinahakot namin sa kanila, ayaw nilang kumilos. Ngayon, binigyan namin ng tanay ng konting panahon para makakilos. Pinanunod lang kami, kinukuhanan lang kami ng video. So right now, kami na ang kumilos, inalis namin ang mga gamit nila rito at yung mga kung ano pang tambak nila rito. So wala naman sila maipakitang dokumento. Actually last Wednesday, yung kabila naman ang nilinis namin, na ganun din ang pinakikita, wala naman silang dokumento. Pero kami, nagbigay kami ng documents galing sa Pasig City. Mayroon kami deed of sale at kung ano pang na-present namin sa kanila na hindi naman nila tinanggap. Ganun din dito, wala rin sila maipakita ang document. Once and for all, sabihin na lang namin na tama, this is Taguig, ang location is Taguig, pero nabili na to ng Pasig City government. So illegal na po ang magtayo dito ng kahit na anong istruktura. Samantalang pasado alas 2 ng hapon, muling nakatanggap ng tawag ang iNews Pasig hinggil sa panibagong kaguluhan sa nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, pinapaalis na umano ang tribo sa lugar, ngunit tumanggi ang mga ito hanggang sa nauwi ito sa komprontasyon at pisikalan. Ay, baka lalabas! Hina, ilabas mo na. Yung palamayari. Hina. Oo, sige, arrestuhin mo ako! Labas nila, labas mo. Huwag mo ako anuhin! Hina, labas nila. Akin ang topes! Sige, labas mo. Wait!
6 na katao mula sa tribo ang inaresto, kabilang ang 2 lalaki at ang kanilang chieftain. Ang mga nahuli ay dinala sa Substation 5. Kasi ang nangyari dito, so matatandaan nyo nung nakaraang araw lang, kaya meron tayong naaresto nga dahil nga nanlaban din dito na napipilit i-occupy yung ating government-owned lot dito sa Napindan. So nakatanggap na naman po kami ng tawag galing sa ating mga security guards na meron na namang mga grupo na nagko-construct na talaga. Yung una medyo okay pa dahil naglalagay lang ng mga tent pero ito nagko-construct na talaga ng structures. So ang ginawa natin, immediately nag-deploy tayo, yung mga naka-duty natin sa labas, in additional deployment natin dito, katuwang ng mga security guards natin na naka-deploy. Chinek at tinanong sila anong authority meron at ba't naglalagay doon at pinilit nilang alisin yung nakalagay naming pintuan, yung parang gate na maliit doon. Kung mapapansin mo, meron doon sa likod banda sila dumaan So hindi sila makaraan sa harapan kasi may security. Forcible entry nila yung bandang likod at nag-construct sila ng mga kahoy-kahoy na dagling tinawag ng mga tao ko at saka ng security. Ginawa ko, nag-deploy ako ng operation ko headed by Alan Salazar, yung chief ng operation, at immediately kinanong sila at binigyan namin sila ng pagkakataon uli. Sabi namin alisin yung mga itinayo nila, hindi daw nila aalisin dahil hindi daw yun sakop ng lungsod ng Pasig at yun ay Taguig. Muli, pinaliwanag natin na yun nga ay sakop ng barangay Napindan Taguig pero pag-aari ng ating city government. Pero ang ginawa ko muna, baka nga sabi ko, baka nga ito ay hindi na naman baka mamaya yung sobra o lagpas dun sa sinasabi nilang property namin dito sa Napindan. So pinapunta ko yung ating head ng city surveyor, si Engineer Ken Talanya, at nagdala nga siya sa akin ng papel na sinasabi, sir, na ito, Sir Bong, ito ay mismong pasok sa property line ng ating pag-aari ng city local ng Pasig. So agad kinausap namin sila pero katulad nung nauna, sarado yung kanilang pag-iisip. So I immediately dispatched my personnel para alisin. Nung tinatanggal natin, medyo okay naman sana. Nung natanggal na natin, nung paalis na kami, nagkaroon lang ng commotion dahil so nung sinasabihan namin na lumabas na, nagdala rin kami ng mga kabataan patrol na empleyado, yung kawani, sa pangunguna ni Sir Benji, ni Mendres. So kasi ginagamit nila yung mga batang pananggalang, marunong sila alam nila yung mga pasikot-sikot. So nung nagdala sila ng mga bata na hinaharang sa amin, hinahagi sa amin, tinutulak sa amin, immediately I called the attention of the Kabataan Patrol Rescue Division, one of the division of the city government din, ng Peace and Order, at pinuntahan ang ginawa ng mga bata at magulang umalis. So nung pagkatapos nung isasara na uli namin at pinalalabas na namin sila, doon na nagsimula ulit ng gulo. Nagkaroon ng mga konting away dahil sinuntok ng lalaki na naaresto yung isa kong personnel na si Betchay, si Beth. Sinuntok niya 2 beses, talagang gumulong, medyo masama yung tama, so hindi naman kami papayag ng ganon. So I immediately pumunta ako doon para kausapin at arestuhin personal ako bilang opisyal. At doon naman, nung siya ina-arresto at pinapusasa namin, pinipilit niyang kunin yung bag niya at nakuha niya yung isang itak na medyo mahaba, nandun nakuha namin. Sinunggaban ko yun, ipapalo niya sa amin. So nasunggaban namin yun at nakuha namin sa kanya, immediately na-arresto sila. Pati yung lalaking nag-abot sa kanya nung bag na merong itak. Pero nauna pa doon, meron ng itak na kinuha nung dumating yung Bantay Pasig. Yung isang arresting natin na miyembro din namin sa Bantay Pasig na inagaw mo niya yung itak dahil ipinananakot po sa mga gwardiya. Makikita mo, merong unang interview sa kanila na pag pumasok at pinalabas sila ng security guard, iitakin nila o babarilin nila yung mga gwardiya. So kaya medyo nag-ingat kami, kaya tumawag kami ng PNP para maproteksyonan naman kami. Ayun nga, at naaresto yung 3 katao, 2 lalaki at 1 babae, na yung babae namang isa, nung kinakausap ng isang staff ko naman, yung bago nating JO, nung nagkagulo, sinabunutan, tapos ininudnud doon sa labas, na dahilan nung nagkakalmot-kalmot siya, at saka pinagsasabunutan siya doon, medyo na-spray yung tao, at nakasama rin siya na aresto. So muli, makikiusap lamang kami, kami naman po sa City Government of Pasig, muulit-ulitin ko po, ito po ay nasa jurisdiction ng Napindan ng City of Taguig. Pero ito po'y pag-aari na po ng lokal na pamahalaan. At sa lahat po ng nagke-claim na sila ay meron ditong authority o may property o kasama sila doon sa grupo na umaangkin o yung nagsasabing isa sila sa mga may-ari o bumibili dito, sana po magdalawang isip kayo sapagkat nagpakita na po kami ng position paper na ito po'y pag-aari na ng lungsod.
Hindi naman po para pumasok ang lungsod ng Pasig sa mga ganito at aagawin namin yung lupa para sa kanila. Ito po ay pag-aari ng lokal na pamahalaan. Nasa jurisdiction lang po siya ng Barangay Napindan, Taguig. Pero ito po ay pag-aari na ng City of Pasig. We have submitted the official tax declaration po na inisyo ng City of Taguig as well as yung pong deed of absolute sale doon po sa may-ari at sa local government po ng Pasig. O kaya nakakalungkot, hindi pa natatapos, wala pang 1 linggo, kakukulong lang po nung 3 o 4 na nanlaban din sa atin sa lokal na pamahalaan nung nakaraang linggo. Nakakalungkot, andito na naman. No? So hanggat maaari sana, ayaw namin ng ganito, kami nalulungkot sa pangunguna ng aming butihing alkalde kay Mayor Vico. Nalulungkot kami sapagkat araw-araw po kami po ay nakikiusap, araw-araw po kami po ay nagbabantay dyan. Uulitin ko kung sino man po yung inaakit pa dyan o may kumakausap sa kanila, wag po silang basta maniwala. Sana po magsilbing aral na po itong nangyari dito sa 2 grupo na ito na maaaring ginagamit po ng mga sindikato, ng mga nang-aaga o yung mga land grabber at professional squatter. Huwag po kayong magpaloko sa kanila. Pwede po kayong magtanong sa mga barangay na nasa sakupan yan, sa syudad na kung saan po nasa sakupan yan, at yung sa amin po, sa City of Pasig, para maikwento namin sa inyo, masabi namin sa inyo, paano namin na-acquire yan, at kailan namin na-acquire yan, at iyan ay pag-aari na po ng lungsod. Sana po ito ay makarating po sa kanila, magamit namin na para maiparating po sa kanila sa pamamagitan ng iNews Pasig, na malaman po nila na nalulungkot po ang lokal na pamahalaan ng Pasig sa mga ganitong pangyayari. Kaya itong mga susunod na linggo po, gagawa na ho kami ng mga hakbang para hindi na po talaga mapasok yung loob na yan at maiwasan na po natin yung ganitong sakitan. Kasi kung tutuusin, meron na po kaming security no? Ibig sabihin, meron na kaming security na nagbabantay dyan. Hindi ko alam kung anong klaseng sindikato meron dito na pilit pong lumalaban sa isang sangay ng lokal na pamahalaan na ang tanging layunin lang naman namin ay maibigay po sa aming mga constituent yung kung ano mong serbisyong maibibigay namin sa pamamagitan po na pag-a-acquire ng mga lupang ganito. So maraming salamat po sa iNews, kay Luhan, thank you very much po. Sana makarating po sa kanila yan. At sana makuha nyo rin yung side nila at makarating po, willing po kami sa lahat po, hindi lang sila, yung mga bagong mga membro na yan. Kung gusto po nila, bukas po ang aming opisina, bukas po ang opisina ng Land Recovery Management Office, bukas po ang aming opisina. Willing po kami makipag-dialogue sa kanila. Upuan po natin para malaman ho niya, maipakita namin at makapagtanong po sila sa amin kung ano po ba talaga ang katayuan ng lupa po na yan dito sa Barangay Napindan, dito po sa Taguig City. Nung dumating po yung aming chieftain administration, pinapaalis po kami sa area, pinapalabas po kami dahil lumabas na daw po kami. Etong chieftain namin ayaw po lumabas dahil nasa kanya po yung dokumento na legal. Ang sabi po nila, para wala na pong mangyari na karahasan, lumabas na po ang chieftain namin. Ayaw po lumabas ng chieftain namin dahil siya po yung may-ari ng lupa. Nasa kanya po yung legal na dokumento. Ngayon po, yun na, nagkaroon na ng tensyon at hinaras na po nilang palabas si Nanang Liway. At saka, syempre, ayaw naman na titigan lang ni Pres Efren dahil siya yung president ng samahan. Kaya nagkaroon po ng tensyon at saka sakitan sa pagpalabas po kay Nanang Liway. Na pinagtulungan na po yung pagpapalabas kay Nanang Liway, tapos nagkaroon na po ng bugbugan at sakitan sa area. Yung sa amin, yun lang po yung presidente namin. Tsaka yung yung chieftain po namin na hinablot po nila. Bali, 6 po kami ang dinala dito. Actually naman, nag-message na si Mayor Vico Soto na dapat sa Lunes magharap sa munisipyo at inaantay niya kami para si Nanang Liway at saka yung mga tribo na pumunta. Nagkaroon po ng tensyon at nag-advise po si Bong na pwersahan na palabasin si Nanang Liway. At sinabi kasi ni Nanang Liway na nag-usap na sila ni Mayor Vico Soto. Ayaw po nilang maniwala. Kami po na Tribo Remontado Dumagat ay nagkaisa po kami at nagtulungan para po maiprocess po namin ang lahat ng dokumento namin sa legality. Ngayon po, natapos po namin ang legality nitong 2024. Nag-umpisa po kami ng 2020. Ngayon po, nag-submit po kami ng sulat po kay Kapitan Salandanan noong 2023. At sinabi po ni Kapitan Salandanan na ang area po namin ay hindi po sakop nila.
hindi po daw niya sa jurisdiction. And the same time po, nagbigay din po ako ng letter request kay Attorney Marilu Martin ng legal po ni Mayor Vico Soto. At ito po ang sinabi, at ito po pinareceive po ni legal po ni Mayor Vico. Ngayon po, dahil po sa sinubmit ko at hiningi, binigyan po ako ng Assessor's Office ng letter po na sinasabi po nila na hindi po nila jurisdiction ang area po ng Mulawi Street sa front po ng Pasig City Jail. Ngayon po ay dahil po kompleto na po kami sa sagot po ng Pasig Municipality ng Pasig, ay muli ko naman po inumpisahan ang dokumento po namin sa DNR. Ngayon po, sa DNR po, binigyan na po kami ng survey authority at meron na po kami pang survey. At dito po sa DNR, sinabi po ng DNR din na wala pong jurisdiction at wala pong kadastro ang Pasig, kundi iyan po ay sakop ng Taguig. Nung sinabi niya po na sakop po siya ng Taguig, kami po ay nagpa-resurvey kami na sa loob ng Taguig. So, submitted ko na po yan. At nag-request na rin po kami sa kadastro at ito pong kadastro ng DNR binigay po sa amin ng area na yan ay sakop po ng Taguig City. So, complete na po ang documents po namin. Ngayon po, November po na 2024, dinimolish po kami first time. Kami po dinimolish. Ngayon po, na pinagbigyan po muna namin dahil ulit po kami nag-forward po kami ulit sa kanilang dokumento na nagpapatunay na kami po ay legal at hindi po yan jurisdiction ng Pasig. And again po, November 18, dinimolish po ulit kami. Kinasuhan na po namin sila sa RTC. Ito po yung RTC namin sa kanila at meron pa din kaming ombudsman na pakaso po sa kanila sa pag-demolish po nila sa amin dahil wala po silang court order at wala silang warrant of arrest o order man lang kay Mayor Vico Soto na tanggalin po kami dyan o i-demolish po kami. Wala pong ganon. Ngayon po, nagkausap na rin po kami ng Taguig at si Mayor Cayetano ay pinorward po kami sa Urban Poor at si Urban Poor ay binigyan na rin po kami ng pag-uusap na kinukumpleto lang po yung ano po ng barangay ng Napindan. So, may nabigay na rin po sa amin si Napindan ng papel na pinorward po kami sa Urban Poor. So, dapat ngayon may pag-uusap kami para po sa pag-forward ng dokumento at aayusin ko lang. Ngayon po, pumunta po ako sa area namin dito at nakita ko po, pagpasok ko po, ay tinatanggal po lahat ng aming gamit, pinagsisira po. At pilit po kami nilalabas po sa area. Ngayon, ang sabi ko, bakit kami lalabas sa area? Kayo po ang trespassing dito, pero pilit pa rin po kami, hinaharash po. At ayaw ko pong lumabas. Pinilit po ako nila, marami po silang naghatak sa akin, sabay po kalmot, sabay po sa buhok ko, lahat po sila talagang inano po nila ako at gusto po nila ako ipadapa sa lupa. Nakita po na aking presidente, ito po yung presidente ko po, at ito pong leader ko, ay nakita po nila ako na sinaktan na po nila ako. So, syempre, tumambag pong aking presidente na hindi po ako mapano. Ngayon, ang babae po, ang inano po nila dito sa presidente ko para ang babae ang matamaan sa pagsuntok po ng aking presidente. Ngayon po, ito po'y kinuryente nila ilang bisis, pinusasan, at sinipa pa sa ulo, pinatungan pa, pati pang aking mga kinuhan pa ng pusas without the warrant of arrest. Ngayon, dinala kami dito sa substation ng police station para daw po kami ay ibilanggo. Ano pong ikakaso sa amin? Kami po ang may-ari ng area. Kumpleto po kami sa dokumento. Sila po ay wala sa jurisdiction. Dapat po ba kami ang kami pong ikukulong? Sino po dapat ang ikulong sa amin? Kami ba o sila? Sila po ang nagharas po sa amin at sila po, hindi po nila jurisdiction para kami iharas dyan at pumasok sila sa area namin. Illegal po ang inano nila. Si Mayor Vico po ay sinulatan na ng PAW, ng 888 Complaint Center at ni OBP Sara. Ngayon, may schedule ako na pupunta ako kay Mayor Vico pero hindi pa ako pumunta dahil inaayos ko pa lahat ng dokumento para maging legal kami. Lahat-lahat ng dokumento, ng disod, ng samahan para pag-submit ko kay Mayor Vico ay okay na. Meron na po attention doon kay Mayor Vico pero pilit pa rin silang gumagawa nito at ginagawa po nila sa amin dito panghaharas every Saturday until Sunday. Wala pang office. At ang sabi ni Durumal sa akin,
ako daw po ay huwag pakinggan dahil ako daw po ay may baltik daw ako. Chieftain administrator ako ng tribo Remontado Dumagat, ay lagi niya po ako sinasambaltik. At sinabihan pa kami na pag ano daw na ilang araw daw po ay kami isa-isahin kami. Kami daw ay isa-isahin at wala na daw pong babalik sa area namin. Yun po ang sinabi sa amin. Lagi po kami tinatakot. Ngayon po, kami katutubo kami. Hindi po namin ginagamit yung bilang katutubo namin sa illegal. Kami po ay katutubo na inaayos po namin ang aming legality dahil po nasa tama po ang batas namin ayon sa IPRA 8371 na dapat sa Section 2 and 29 sila ay kaagapay rirespetuhin kami at tulungan kami. Pero bagkos anong ginagawa po sa amin? Na ayon po sa Section 70 to 73 ng discrimination na dapat ay maparatang po ito sa kanila. Kaya dapat mag-antay sila sa korte ng RTC po, ng Taguig at ng Ombudsman. Hindi po lagi sila mga haras po sa amin. Dokumento po namin, kumpleto kami. Pinaghirapan at ginastusan po namin to. Tapos sasabihin niya, gagawan daw po ng bodega. Hindi po alam ni Mayor Vico itong ginagawa nila. Kaya wag niya pong gamitin si Mayor Vico. Kahit anong paninira nila kay Mayor Vico, hindi po kami naniniwala na ito ay alam ni Mayor Vico. Dahil si Mayor Vico, kilala po namin na matulungin po sa mahihirap. Dahil si Mayor Vico, Reyes din po ang mother niya. Kaya alam ko po si Mayor Vico. Dahil yung mga dinidemolish din sa Pasig, tinutulungan niya. Kaya hindi po ko naniniwala na si Mayor Vico, alam niyang ginagawa na ito sa amin. Kaya ang gusto ko lang po, maiparating kay Mayor Vico na aksyonan niya to yung ginagawa ni Norman Luis de Leon at kasama itong mga action line na ito na maibigay pong tamang hustisya sa amin. Bago po namin ito maipunta sa Supreme Court. At ayaw din namin na madami si Mayor Vico dahil hindi po namin hinahayaan na madami si Mayor Vico dito dahil kilala namin si Mayor Vico, mabait na tao at matulungin sa mahirap. Sa RA 8371 bilang kami po tribo ay dapat po ibigay nila yon sa amin. Yung mga kapitan na yan at itong mga tao na ito dapat po ay maibalik yan sa Senado dahil ang Senado ang nagpapasa sa batas namin na bakit hanggang ngayon hindi nila alam ang batas ng tribo. Hindi po nila nagaganap at nagagawa ang Section 2 and 29 na ayon po sa Section 19 na kami mga tribo organization ay kami ay tulungan at respetuhin at alagaan kami at hindi kami dapat sinasaktan. Yan po ang nasa batas ng RA 8371 at wala daw pong batas-batas sa kanya. Yan lang po ang aking masasabi sa ngayon dahil dadalhin pa po nila kami sa police station, ano naman ikakaso nila sa amin? Ibibilanggo kami, ano naman kaso namin? Bakit kami ibibilanggo? Kompleto dokumento namin, kami pagmamayari. Sila ang nagharas at nag-illegal sa amin, nag-illegal entry sa amin, kung ano-ano pinagbibintang sa amin. Sila ang nanghuli sa amin, nagharas at nandakit sa amin. Persado kaming sinakay sa police station ng patrol car nila, dinala sa substation, police station, na wala kaming kasalanan, wala silang papel para patunayan kung ano po ang papel nila para saktan kami sa aming area. Tapos kami ang bibilanggo, anong kasalanan namin? Anong ikakaso nila sa amin? Hindi ba dapat sila ang kakasuhan namin at mabibilanggo? Yun lang po ang sa akin, na sana po huwag tayong bulag sa katotohanan at huwag tayong bulag sa illegal na mga gawain ng mga tarantadong itong nakaposisyon sa gobyerno. Huwag po nating ugaliin po na palagi po tayo ginagamitan ng ating mga batas ninyo dyan sa posisyon ninyo para mang-ape at hindi respetuhin ang batas ng bawat isa. Sa huling ulat, inilipat umano sa isang presinto sa Taguig City ang mga naaresto kung saan sila ay isinailalim sa inquest proceedings. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.